Yun, nagbalik na, landscape na. Landscape vlog muna tayo, everyone. Eto na. Ayan na. What's up, everyone? Inday FM here, and welcome back to my vlog! Here are today's video is ang topic for today's video yung mood ko ngayon about sa ano yung about sa kaibigan, mahal kita. Yan, topic ng paborito ngayon ng taong bayan ang about sa top vlog ko about sa kaibigan, pati sa about sa kaibigan saka sa ano yung pag-ibig ganon, everyone. Ito, ang unahin natin ang topic ay ano, about sa another topic about sa kaibigan, about sa friends topic muna tayo, everyone. Ang kaibigan, ayun, yung para sa akin lang about sa ano yung napapansin nyo, everyone, yung sa kaibigan, napapansin nyo na wala kayo nakikita na may kasama kong kaibigan. Parang madalang nila ako na makipag-usap sa online man o personal. Ayun, ang kaibigan, ano, yung napapansin niyo, everyone, na lagi ako nandito sa bayan dahilan na wala na ako ng kausap, na nagpapahinga muna ako sa pakikipagkaibigan na kahit sino man, mapakilala man o ano, kahit sino, mga random, ang kaibigan, no. Mula nung maaga na ako nag-asawa at saka nagkaanak, ayun, yung dahilan na nawawalan ako ng kaibigan kasi yung dahilan ng una na may sarili na akong pamilya nung bata pa ang edad ko, mga simula 21. Saka inuna ko muna yung family first muna, na inuna ko yung bata family muna, saka nag-aalaga pa ako nag-aalaga kasi ako ng anak ko na malit eh. Kaya dahilan na nawawalan ako ng kausap na kaibigan. Ayun, inuna ko muna yung family. Kaya pina-priority ko muna yung family. Kagaya nun, priority ko muna mag-alaga ako ng anak ko, ng bata. Priority ko muna yung pagpapalaki. Kaya isama ko na sa topic about sa yung about sa pag-alaga ko ng bata, yung dahilan na nawawalan ako ng kaibigan. Kaya inuna ko muna yun eh. Kaya madalang kasi ako na nakikipag-usap sa kaibigan, everyone. Kaya inuna ko muna yung pag-alaga saka pag-asikaso dito sa bahay. Yung dahilan na matagal na ako nawala na ako ng kaibigan. Saka yung mga kaidaran ko, yung mga kabatch ko nung high school sa college na napag-iwanan nila ako dahil nun busy sila sa mga buhay, tsaka may mga trabaho na sila, everyone. Ayun, kaya ako lang napagal lang ako nagkapamilya. Ayun, kaya i-focus ko lang yung sa sarili ko, saka mag-alaga ng mabuti ang anak. Ayun, kaya dahilan na madalang kasi ako na nakipag-usap sa mga dati kong kaibigan. Parang feeling ko lang na napag-iwanan nila ko. Saka nakakalungkot naman, buti pa sila di nila magawang parang pinipigil sarili nila na hindi pa sila handa na magkasarili sila ng pamilya. Hindi sila handa. Ako kasi dahilan sa kagustuhan sa akin ng ex ko na magkaanak ako na maaga, sa kagustuhan nila sa akin, at saka sa kagustuhan ko din, everyone. Ayun dahilan na napili ko na pag-isa ko, saka nag-alaga ako ng bata. Saka nakakalungkot nga lang na napag-iwanan nila ako na mga kaidaran ko. Ayun, pero okay naman sa akin, na ramdam ko yun, na nakakalungkot naman, saka mahirap pala mahirap pala magsasarili ng pamilya, tsaka mabigat sa loob. Na nagtitiis ako,
ganon, everyone. Kaya ganon, everyone, ang mood ko ngayon about sa amin, yung napapansin nyo, yung na, na, na wala na akong kasama, wala na akong kaibigan. Ang focus ko lang, family, ganon. Kaya napapansin nyo na everyone, na sa tingin nyo sa akin na mukha na akong, nalulungkot, walang kausap. Yung dahilan ng ano, pinaka best friend ko ay yung family ko. Best friend ko sila. Mga magulang ko, pati mga kapatid ko. Yan, ang pinaka best friend ko sila. Yung mga pamilya ko. Oh, lalo na ang anak ko. Pinaka best friend ko. At saka wala nang iba. At saka wala nang iba noon pa. Everyone. O ito naman everyone. Yung about naman about sa na inaasahan kong events. Yung nagkaroon kami ng about sa classmate reunion. Ang kaibigan, classmate reunion. Mula high school, saka sa college naman. Ang muling pakikipagkita sa akin sa mga dati kong kaklase no high school at saka naman nung college. Ang unahin ko na naman ay yung high school. High school classmate nung classmate friend ko nung high school classmate friend ko, everyone. Ito. Pag makalipas ng 5 taon, ayun, may plano sa akin mga classmate, mga high school classmate ko na gusto nila akong muling makita sa personal, saka anong itsura ko na nagiba na. Ayun, pagkalipas ng 5 taon, total, malaki na yung anak ko. Ay, may oras na ako na makipag-banding ako sa mga dati kong classmate ng high school. Ayun. Yun yung inaasahan ko na namimiss ko na ng mag-banding, makipag-usap, saka makipagkulitan, nakakamiss na eh. Matagal na ako nawalan ako ng kausap. Ayun, yun ang inaasahan ko, everyone. Na gusto ko na makipag-usap sa personal, saka para mawala ng problema ko, mawala ng boring ko. Para mawala ng toxic ko sa bahay. Ayun ang gusto ko, everyone, na gusto ko na makipag-usap sa mga dati kong classmate ng high school. Oo. Ano pa ako nun eh? Simula 2012 January na nag-ayos sa akin ng classmate. Kailangan marami kami. Pag-a-attend ako ng high school reunion. After 5 years na wala akong kausap, hindi ako makapagpatawa sa mga kaibigan ko. Ayun dahilan na matagal na dahilan na wala akong kausap. Kasi sinasabi ko sa inyo, unahin ko family first. Pinakalamang diyan family first. Ang friend, para sa akin, ang friends parang 0% sa akin ang friends. Bira kasi ako na makipag-usap sa kaibigan. Ito. Ayun. Ayan, para makapag-relax yung paningin ko, makipag-communicate ako sa mga kaibigan ko na mga dati kong classmate. Ayun, ikinamiss ko. Miss ko na ang kaaliwan ko. Nakakamiss na yun yung inano ko eh. Nakakamiss ko na akaliw ko na magpatawa. Ayun, nagkakataon na makipagkita sila sa akin at makipagkita ako sa kanila, mga dati kong classmate ng high school. Ayun, nakakamiss na everyone, yun ang inaamin ko. Gusto ko talaga na makipag-usap na Pero madalas sinasabi ng classmate ko, pero hindi ko muna babanggitin ng kahit sinong pangalan ng classmate ko. Hindi ko muna babanggitin. Basta inaalala ko na yung mga kaibigan ko, gaya nun, mga high school classmate ko, ganun. Inaalala ko lang, everyone. Kaya, nakakamiss na yun, kabaliwan ko, kakulitan ko, ganun. Nung naalala ko nung nag-aaral pa ako sa school, ang kakulitan ko. Yun nga, nakakamiss na. Mga kamustahan, pag nakita na sa personal, kamusta na lang. At saka, kasi kapag wala akong masyadong budget kasi sagot nila sa akin ng pagkain sa kainan sa labas.
dahilan na gusto nila ako makita sa personal, na ang itsura ko, kamustahan. Sa madalas sinasabi na ang taba ko na. Oo naman, taba. Nun, dahilan nga babad na babad ako sa bahay. Panay ang upo, kain, ganon, nakakataba yun. Oo, yan ang dahilan na na tsaka ang saya lang ang saya lang talaga na nakipag-usap ko sa mga dati kong classmate. Masaya sila sa akin pag nakita nila ako. Saka kaya lang, madalas ang sinasabi sa akin sabi sa akin isa, minsan lang to. Pero ang sinasabi, parang madalas ang makipagkita, parang ganon. After ng grand reunion namin, naman, mini reunion, parang kanya-kanya na ang kanya-kanya na ng gimmick na hindi nila ako in-inform. Dahilan inisip nila busy muna kami sa mga buhay-buhay, tsaka pag-asikaso dito sa bahay, tsaka priority yung family. Oo. Kaya di nila ako in-inform. Para hindi nila ako istorbohin. Ayaw nila na narinig ko yung iset na yan ang reunion. Oo. Di nila ako in-inform, di nila ako na istorbohin kay Dailan. Oo. Naintindihan ko naman sila kasi gusto nila yung mga luho nila na mas malayo. Oo, naintindihan ko naman sila. Oo, naintindihan ko everyone. Para nag-iba na nila sa ngayon. Simula 2015, everyone. Wala na akong communication sa kanila, mga high school classmate ko. Wala na kaming communication, everyone. Hindi na kami nag-uusap ng matagal, kaya wala na everyone. Simula 2015, wala na zero na ang friends ko, ang high school classmate ko. Hindi na kami nag-uusap. At saka, everyone. Dahilan nag-iba kasi ng pakiramdam nila na parang feeling nila na tinatamad na sila isa-isahin. Kasi dahilan, marami kami, mga classmate, kaya dahilan na hindi nila matandaan yung pangalan. Saka medyo makakalimutin na yung mga classmate ko. Kasi ganun talaga kami. Nagkakaedad na kami, nagtatandaan na kami, ganon. Medyo ulyanin na, hindi nila ako matandaan. Okay lang, sige lang. Sa katandaan namin, ganun talaga ang buhay. Na hindi nila ako inaya, hindi nila ako in-inform. Ganun talaga ang buhay. Kaya ayaw ko na magsalita sa kanila. Hindi na ako magsasalita sa kanila. Kaya dahilan wala na sila sa friend list ko sa Facebook, kaya dahilan hindi na kami nag-uusap ng matagal, ng maraming taon. Kaya naisip ko, pinagbawalan ko muna sila na mag-usap dahil di ko na kinaya yung ang nakikita kong post nila na hindi nila ako inaya, hindi ko na kinaya. Kaya ayoko na. Dahil pareho kami nag-iba ang pakiramdam namin dahil sa katandaan namin. Okay lang, everyone. Naintindihan ko naman sila. Ito naman, Ebon. Ba't sa bansa naalala ko, ang huling kasama ko nakarang 2019 ng college reunion naman. College reunion. Okay naman, okay. Ayun, dahilan, okay naman, na inaya nila ako nagkataon na inaya nila ako ng prof namin, pero di ko na alamin yung pangalan kasi ang dami nila eh. Yung prof namin dati nung college ako, ayun, tsaka nakita kami ng mga college classmate ko. Ayun, masaya ako na nagkaroon ako nagkaroon ako ng kausap, tsaka muli na kami nagkita ng mga dati kong kaibigan nung college ako. Ayun, sa wakas, ayun, nawala na lungkot ko. Yun dahilan na nawawala na akong toxic. Kailangan masaya ako na makipag-usap ako sa mga dati kong kaibigan nung college. Ayun, ang saya lang, tsaka ang saya lang na
na nagkulitan kami. Ayun. Eh, nagkataon na lang kita kami na nagkaroon ako ng kausap ng mga dati kong kaibigan. Kaya ang saya lang everyone na ano na gusto nila akong makita ulit sa personal na anong itsura ko. Kasi noon kasi nasanay sila ano na dati akong payat nung nag-aaral ako nasanay sila sa akin na ano na nung mga dati naming itsura sa ngayon na tumataba na kami ng sabay ayun iba na yung mga itsura namin na nag-college reunion kami ayun buti pinayagan ako ng pamilya ko na ano na ay pagkita kami tsaka susulitin namin ng ano namin pero kaya lang hindi kami nag-overnight parang ano lang ha, mas maaga lang kami ano na nagbandingan tsaka ano hanggang dapit hapon na kami ano umuwi everyone. Kaya ang saya lang everyone. Nang gusto-gusto ko na ano na inaasahan ko na gusto ko marinig na ayain na ako para may kausap ko everyone na may nang gusto ko na may kausap ko akong kaibigan na mapadati man kaibigan o tsaka bagong kaibigan everyone. Kaya ang gusto-gusto ko kasi di ba ko lang yun everyone na ano na gusto na para mawala ng lungkot ko saka ano lalo na nagkakaedad na ako parang need ko lang na may kausap ako na may kasama ako o ganon ano dahil na nagkapamilya ako ng sarili parang need ko lang makalipas ng maraming taon kung kailang tumatanda na at saka ano na, pag puro lumbay ano maki ano sumama ka na sa mga kaibigan. Ang problema nga lang ay ano yung gastusin ng ano gastusin sa mga kung saan pupunta saka makain sa labas ganon everyone. Oo. Kasi ang itsura ko everyone na gusto niyo ako makita sa personal ano pinaka-rare talaga to yung itsura ko na gusto niyo ako makita na kaaliwan ko, kakulitan ko, kabaliwan ko. Pag gusto niyo makita yung talent ko na kumakanta ko, sumasayaw. O yun everyone na gusto niyo ako makita sa personal. Ano everyone. Ayan ang topic abat ano tungkol sa kaibigan na magkasama-sama saka magkwentuhan, bandingan na susulitin ng ilang araw na gusto niyo ako makasama. Dahil sa ano ko gusto niyo maawa ka ng palad saka magkayakapan. Kaya magmahalan na lang tayo kaibigan. Hindi lang sa ano, hanapan ng jowa. Ano lang, tropa lang tayo everyone. Kaya ganun everyone. Tropa lang tayo everyone. Mahalan na lang tayo everyone. O ito naman everyone, yung about naman sa ano, yung sa kakilala, mutual, and stranger. Kagaya yung sinasabi ko sa inyo nung nakarang vlog ko. Yung sa kakilala mo na matagal na kayong magkaibigan tsaka yung stranger na naghahanap ng matapat na kaibigan na bagong kaibigan naman yung ibang itsura naman. Abot naman sa ano pero yung mga gusto ng family tsaka mag-anak ko ano mas gusto nila ano yung kakilala yung na matagal na makipag-ugnay tsaka magkaibigan tsaka matagal na makakilala. Kasi ang problema nga lang ano, pag ganyan kakilala, ano, sinasabi ko sa inyo everyone na madalang sila sa akin na mag-usap kapag kakilala everyone. Madalang sila ano nag-usap. Kapag kakilala lang na matagal na ano na maging ano na magkasama at saka magkaibigan matagal na mula nung ano sinasabi ko sa inyo everyone. Kasi pag ganyan kakilala no, minsan na kami na nag-uusap kapag kakilala. Bira lang kami na no na nakipag-usap. Kaya ano, kaya nag-isip ako ng paraan na ano na dahilan na hanap na ako ng bagong kaibigan. O ano, yung stranger, ganon. Yung mga random na yung ano lang yung totoong tao sa akin
matapat, mabait. Yun ang hanapin ko. Kaya kaya ano, mga everyone dyan, mga family ko, mga kakilala kong kaibigan, saka kamag-anak ko dyan, choice ko yun everyone na ano, puso't, puso't isip ang masusundin ko, na sariling diskarte ko. Nahanapan ako ng totoong kaibigan na kahit saan lugar ng maswerteng napupuntahan ko everyone. Oo, maswerteng mapupuntahan. Kasi parang may nag-alalay sa akin na yung pinipili nila para sa akin na ano yung matapat, mabait. Oo, everyone. Na legit na tao. Oo, everyone. Kaya puso at isip ang susundin ko. Kaya everyone, makakakilala ko diyan, hindi na ako magpaparekomenda sa hindi na ako magpaparekomenda. Kaya sarili ko na lang ang anuin ko. Kagaya nun, sinasabi ko sa inyo sa nakaraang vlog ko, oh everyone, yan ang gusto ko. Ano, ganap, ganapan ako na, ano, na matapat na tao, na totoong tao sa akin. Saka, ano, hindi nila ako magawa ng masama. Ayun. Eh, tiwala lang kayo everyone. Hindi nila sa akin magagawa yan kasi may respeto sila sa akin kapag ano, sa itsura ko, ano, kasi nalaman nila yan sa pinapanood nila ng vlog ko, mga bago kong kaibigan, everyone. Oo. Kaya ano, kasi ako masusunod everyone. Ako masusunod. Kasi nagkakaedad na ako, ano na ako eh. Nasa sarili ng isip ko, nasa tama na ang pag-iisip na ako everyone. Kaya hindi nyo need na ano, nasabihan nyo ako. Kaya tapos na yan everyone. Ako masusunod everyone. Kaya gusto ko lang naman ano, hanapan. Kapag kakilala man, ano, okay na yun. Parang kamustahan lang kung kailan nila ako gusto na makipag-usap sa akin. Kung kailan nila ako gusto, makakilala ko dyan. Family, kamag-anak, kahit sino, mga natatandaan kong mga kaibigan ko. Kung kailan nyo ako gustuhin, sige, lumapit kayo sa akin, everyone, makakilala ko dyan. Go lang. O ito naman everyone, yung about naman sa ugali ng kaibigan. Ang ugali, about naman sa positive. Kung ang kaibigan ay mabait, matapat, hindi nagsisinungaling, hindi nila ako magagawang ano na hindi nila magagawang ano na ididihim sa akin, saka ano yung ano na saka ano na hindi madamot sa ano na kahit anong bagay everyone na hindi madamot, saka ano saka maunawain, saka ano maunawain sa akin, pati sa mga kaibigan ko diyan ano na ano kinikilatis ko kung mabait ba sila, saka ano matapat, saka ano na masunuring ganyan, saka ano pwede lang sa mga ganon, mga biro, mga ano. Kaya ano, nagigiba kasi yung pakiramdam ko kaya na ano, mga asar sa akin ng kaibigan ko ano, na ano, hindi na ako napipikon sa mga kaibigan ko na mga bago kong kaibigan. Hindi ako napipikon. Na ano, okay naman yun, tanggap ko naman yun eh. Saka ano, kailangan ano, na sakin mo lang yung mga biro sa akin ng kaibigan ko, sakyan ko na lang. Saka basta ano, wag lang ano, abot naman sa ano yung wag lang ano yung nakakasakit na ano na damdamin, mga nagbibitaw ng salita. Ayun, dun ay kinagalit ko. Parang limit na lang yun, mga nagbibitaw mga nagbibitaw ng salita sa akin ganon. Oo. Kaya ganon nag, napalitan na humingi kami ng sorry ganon. Na ano, parang away bati lang mga ganon. Away bati lang. Saka wag lang yung mga negative na ano na manloloko. Saka ano na ano kagaya yung sinasabi ko sa vlog ko yung napanood nyo, yung mga ganun
Panoorin niyo yung mga vlog ko diyan, mga ganyan, yung about sa ano, yung kaibigan pa utang. Ayun, nandiyan yun. Pati sa mga dating pinagtrabaho ko doon, everyone. Ayun. Basta lang ano, ang kaibigan ano, ay matapat at ano, totoong tao sa akin. Saka mabait, saka maunawain. Ayun. Yun lang everyone. O ito naman everyone, ang next topic, ang paborito ng taong bayan, na kahit sino mang mga nakilala ko dyan, mapapamily man o kamag-anak, saka sa lahat ng mga kaibigan ko, ito naman, ang paborito nyo everyone, ang mahal kita. Ang topic, about love life topics everyone. About sa love life ko naman. Mga nagtatanong sa akin kung madalas niyo ako tinatanong about sa madalas niyo akong sinasabihan, saka nakikita ko sa Facebook wall ko na mga binabasa ko. May nababasa ko everyone. Kung sumasakit na ang likod mo, ay nga pala, ano yun? Ano yun, naalala ko yung sa Facebook wall. Kung naabutan mo to, mag-asawa ka na. Hindi na yan, everyone. Para sa akin, sa sarili kong isip, sabihin ko sa inyo, everyone, ha? Sa tingin ko, sa decision ko, hindi mo na ako mag-asawa muli. Kaya, tapos na yun. Mula nung, nasabi ko sa inyo na maga ako nagkapamilya, na maga na ako nagkaanak ng sarili. Ayun. Pag nagkaedad na ako, hindi na muna everyone. Hindi mo na ako mag-asawa ulit. Na iniisip ko na hinihiling niyo sa akin na hinihiling niyo sa akin na mag-asawa ko ulit. Hindi na yan everyone. Ang gusto ko parang balikan ko na lang yung mga dati, wala nung kabataan ko, wala nung nag-aaral ako, mga kalaro-kalaro muna, tropa-tropa muna. Kahit tumatanda na ako, okay na ako doon sa mga tropa-tropa kong kaibigan. Kahit parating na mga line of 40s ko, okay na yun. Tropa-tropa muna everyone. Sa mga nakilala ko dyan na may pamilya sila, hindi ko muna sila gagayahin. Mga nakilala ko dyan, mga kaibigan ko may asawa na, saka may mga sarili ng pamilya. Hindi mo na ako nakikisabay. Okay na ako doon na mga kaibigan muna, tropa-tropa muna. Kagaya mga bagong kaibigan ko ngayon, ganun lang. Tutropahin ko muna yun, everyone. Inisip nyo kasi everyone bakit tatanong nyo sa akin na jowa ko yun, nakasama kong lalaki sa nakilala ko sa online sa Bigo Live. Hindi yun, tropa-tropa ko lang yun. Kahit about naman sa gender, mapababae man o lalaki, everyone, hindi ako namimili ng kasarian, everyone. Hindi po ako namimili ng kasarian. Kahit anong kasarian, makisama ako sa kanila. Mapababae man o lalaki, makisamahan ako sa kanila. Go lang. Kaya, tropa-tropa lang kami, mga bagong kaibigan. Kaya hindi ako namimili ng kasarian, everyone. Sa mga pamilya ko dyan, saka kamag-anak, huwag niyong isipin na madadat na ng love life ko. Hindi na yun kasi, pag ganyang love life paiyakin lang ako, saka nakikipaghiwalay nila sa akin dahil sa sa pangit kong ugali, saka tingin nila sa akin na maigpit ako, everyone. Oo. Pero mga bagong kaibigan naman, mga bagong kaibigan ko, naintindihan nila ako. Kasi tingin nila tingin nila sa akin na mapag-isa ko, na wala ako ng kausap, na wala akong kasama. Pag nasa pasyalan ako, ganun. Kaya ganun everyone.
inisip nyo kasi na ano, inaasahan nyo na about sa love life ko, everyone. Everyone, ganito na kasi ako ngayon. Kaya ganito na kasi itsura ko, everyone. Kaya ano, pero ano, parang madalang na ako nagsusultang pambabae na blouse. Kaya komportable ako sa mga ano, yung mga t-shirt at short lang muna. Tsaka minsan sando kapag mainit. Ayun. Kasi baka tingin nyo sa akin, mukha ba ako ano? Diba ganun? Kaya ano, kaya sana maintindihan nyo everyone na ano, na inaasahan nyo na ano, na magkakaroon ako ng love life ulit. Saka, mga kaibigan muna. Kaya may iba naman ang journey ko na kahit nagkakaedad na, mga tropa-tropa muna, ganon, yun. Yung yung sinasuggest yun sa akin about sa ano, yung hanapan ng love life, ganon. About naman sa ano, yung foreigner or APAM. No ako dyan sa APAM na yun. No ako dyan kasi hindi ko trip ng ano na ganyan ano yung APAM kasi alam ko yan sa isip ko yun, sa isip ko yun na ano na yung sa ugali ng APAM parang ano kilatis ko na ano hindi maganda ang kutob ko na iba ugali yun kapag APAM na sinasuggest nyo sa akin ano mga kamag-anak ko dyan saka mga kaibigan ko na APAM hindi yun everyone. Di ako nag-ano ng APAM niyan everyone. I don't APAM everyone. Kasi kapag ganyan APAM na nakipag-usap ko sa English, madala kasi ako nag-English eh. Kaya ano, nakakadugo kasi ang kaisipan ko yung pag nakipag-usap ko sa foreigner. Oh, hindi ko maintindihan yung ano sinasabi kasi ibang wika nila doon. Saka hindi ko naman pera ang habol doon, yung APAM yun. Hindi ako naghahabol ng pera ng APAM. Kasi iba ako, everyone. Iba ako. Hindi ako naghahabol ng foreigner. Yung mga biro nyo sa akin, everyone. Walang ganon. Hindi ako nagaganyan, everyone. Hindi ako pumapatol sa mga APAM. Kasi iba ang ano ko. Kaya ako nag-adjust. No. Kasi matagal na yun na hindi ko trip yung APAM na yun. Ah, okay. Ito naman dapat na may iba naman ginagawa ko kaya ako nag-adjust sa sarili ko. Dapat naman sa age is just a number. Kaya kaya everyone ano, wag niyo iasa na ano na inisip niyo yung na parang ano gusto niyo kong i-request niyo sa akin na ano na mag-asawa daw ako ulit. Inulit ko everyone, hindi na muna kasi mahirap, napapaaway lang ako. Oo, kasi malas lang ako sa ano sa married life everyone. Malas lang ako. Ano, kasi pag ganyan, pag nagsawa na, hindi nila kakayanin yung ugali ko. Kaya parang ganun may kipaghiwalay sa akin. Oh, hindi nila kakayanin yung ugali. Oh. Mas okay na ako dun na kontento na ako na kahit matanda na masarap kaya na maging single ako na para tahimik na ang buhay ko. Saka mas gusto ko yung mga ganun, mga dibang-dibang muna, mga ganun. Mga talento ko. Enjoy na ako dun. Saka mapaparelax na para mawala ng toxic ko sa buhay. Oh, yun. Mas okay na ako dun everyone na na single na kahit paedad na ako. Okay na ako dun. Saka masaya naman ako sa pagiging ano ko eh. Na may anak na akong binata na single mother na ako. Kaya ako na nag-a-adjust sa sarili ko para iwas na ako sa mga toxic, mga asaran, mga ganon, ng gagaya nun na lumalande, ayun nga ganon, mga binubuli sa akin na ganon, na parang ganon. Yun, sana maintindihan yun everyone. Kaya may iba naman yung akin. Kaya ako na nag-adjust sa sarili ko. And okay na yun everyone ha. Okay na yun. And okay na. Natapos na okay na, nakumpleto na yung topics. Yung topic ko about sa friends at saka
sa friends, saka pati sa love life, everyone. Ay, okay na everyone. Saka nga pala, abot naman sa na namin yung nung nakaraang July 6, 2024, ano yung first meet namin nila noon, nila na namin nila ni Bibirona at si Matthew, yung bagong kong kaibigan sa sa una kong nakilala sa online sa Bigo Live. Ano? Sa mga nakita diyan na post ko sa Facebook, ano, wag niyo alalahanin everyone na inisip niyo inisip niyo na pagkamalano na laki kasama ko kasi siguro inisip niyo everyone yung masama. Hindi yun everyone, hindi nila magagawa hindi nila magagawa ng masama yung mga bagong kaibigan sila Ron at si Matthew. Hindi kasi mga totoong tao sila sa akin, tsaka mabait sila everyone. Tsaka nga yung bilang sa bagong kaibigan binibigyan nila ako ng regalo sa akin bilang sa pasasalamat sa pakikipagkaibigan. Ayun, binigyan nila ako ng jacket tsaka yung hat. Ang long sleeve ay galing kay Rona pati kay Matthew, yung sombrero galing kay Matthew yun. Ayun, mababait sila tsaka totoong tao sila sa akin sa personal. Tsaka inisip nyo everyone, hindi nila magagawa yun. Tsaka ginawa namin kwentuhan lang tsaka naglaro na kami doon sa resort, laro-laro kami. Oh, everyone, ang saya talaga. Ang saya talaga, tsaka dahil gusto nila ako makita sa personal kasi gusto nila makita yung kaaliwan ko, kakulitan ko, tsaka kaingayan ko, tsaka na machika ko, daldalera daw ako. Tsaka tinatawag nila ako yung tsaka may respeto sila sa akin, yung dalawang yun. May galang sila kasi, kaya nga tinatawag nila ako na ate. Oo. May respeto sila mga yun. Kaya ang swertihan lang na nakahanap ako ng matapat na kaibigan na yun. Swertihan lang na maaari kong puntahan ay yung Malolos, ayun, swerte. Kasi bigyan sa akin ng kapalaran yun na maswerteng na makapunta ko sa tamang lugar, sa Malolos na ang perfect na talaga ng biyahe ko, everyone, perfect. Ligtas ako, everyone. Ang swerte talaga ng dalawang kaibigan na nagbigay sa akin ng kapalaran na mabait. Ayun. Thank you so much Bibirona ang gabo ko, Matthew, sa pag-imbita niyo sa akin sa mga nagpasyalan natin sa Jed's Island na nag-swimming tayo. Ang saya, grabe. Saka tatandaan ko ang sinasabi niyo sa akin. Okay na 'yun. Ang babait niyo sobra. Tsaka ang sweet niyo sa akin. Saka everyone, dahil na baliktad kami. Ang dalawang 'yun pusong babae sila, ako, tibo ko. Dalawang juding kaya Kaya sweet sila kaya feeling girl sila ako, feeling boy ako eh. Woo, grabe. Tsaka masaya sila sa akin pag nakausap ko sila everyone eh. Ang saya lang sobra. Kaya sa next vlog ko na lang yung first vlog ko with Rona and Matthew sa next vlog ko na lang kasi nung una ano lang yun slideshow ang ginagawa namin ni Rona yung video na hindi pa handa yung hindi pa time yung naiba-vlog ko noong una kasi inisip nyo baka ang gusto nyo marami kami. Dahil na tatlo kami kasi gusto ni Rona na parang tatlo lang kami wag lang yung ayaw ni Rona ng marami kasi inisip ko si Rona paano ko isa-isay na nakilala ko. Ang dahil mauwi lang sa out of place. Kaya dahil bali tatlo na lang kami na magkasama sa pasyalan. Oh. Sana naintindihan niyo everyone kasi iba kasi rin namin diskarte namin tatlo. Ayun. Sinamahan ako ni Rona na magpasyal kami kaya
Kaya swertehan lang na ano, na nakarating na ako dun sa kanila sa Malolos. Swertehan lang everyone. Kaya binigyan ako ng kapalaran na ano na ano ng bagong kaibigan na matapat. Ayun. Thank you Lord na ano, na binigyan niyo ako ng ano, ng kapalaran na ano na nakatagpo ako ng mabuting kaibigan, saka matapat, saka totoong tao sa akin. Oo. Ang babait nila sobra. Saka ano, saka nga mapagbiro sila, saka minsan tinatawag nila ako ng lola eh, dahil sa ano, katanda. Okay na yun, hindi naman ako galit sa amin na tinatawag niya ako ng lola eh. Okay na yun, hindi ako nagagalit. Ano lang, masaya lang. Kailang good vibes lang at walang personalan. Everyone, nandito ako sa taas kasi may tao sa baba. Kaya napakit ako doon. Ay okay na, natapos ko na ano. Excuse me na. Yun lang po for topics for today's video is kaibigan, mahal kita. Ayan, okay na. Okay na. Naintindihan ko yung topic ko sa inyo na about sa ano, yung friends and the love, everyone. Ayan. At yan natatapos sa aking vlog. Kung natapos nyo manood, ay huwag kalimutan mag-click subscribe, like, share, comment, and bell button for notification para lagi ka updated sa kaganapan ko sa aking YouTube channel. Okay, see you in my next video, everyone. And have a nice day. Goodbye and spread love.